Sa pagsisimula ng kwento, may mga lalaking tumatakbo. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, nakita nila ang isang taong nakabalot sa kumot at nakahiga malapit sa bonfire. Naglabas ng kutsilyo ang lalaki na tila pinuno nila, at ibinato sa tao. Sa gulat ng pinuno, walang tao sa kumot. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang binata na nakatingin sa kanya. Ang binatang ito ang target ng pinuno at ng kanyang pangkat. Laking gulat ng binata na sinubukan nilang tambangan siya. At sinabi niya, na ngayon ay pinupuntirya na siya ng mga ito, may dahilan na siya para patayin sila. Kinuha ng binata ang kanyang palaso at binali ang isang sanga ng puno. Pinagtawanan ng lalaki at ng kanyang pangkat ang binata. Tinanong nila ang binata kung para saan niya gagamitin ang sanga. Habang patuloy sila sa pagtawa, ang isa sa mga kasamahan ng lalaki ay natamaan sa ulo ng sanga. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakita. Sumigaw ang isa niyang teammate na gumagamit ang binata ng vis. At pinatamaan ito ng binata upang tumahimik. Nakatingin lang sa takot ang pinuno. At sa kanyang nasaksihan, patay na lahat ang mga kasamahan niya. Nang siya na ang isusunod, nakiusap siya sa binata na palayain siya. Sinabi sa kanya ng binata na kung may intensyon siyang pumatay ng iba, dapat handa rin siyang mamatay sa sarili niya. Ginamit ng binatang lalaki ang sanga ng puno para tanggalin ang ulo ng lalaki. Matapos silang patayin, inayos ng bata ang kanyang mga damit at pinatay na ang bonfire. Nang siya ay aalis na, sinabi ng binata na kumpara sa sinabi ni Darian, ang mundo ng mga tao ay boring sa kanya. Pagkaalis ng bata, lumipat ang eksena sa isang pulong. Ang pagpupulong ay ginanap ng mga matataas na pari ng simbahan. Sa pagpupulong, sinabi ng mga pari na ang kagubatan ng roots ay may mga bakas pa rin ng mga demonic energy, pero ang mga barrier na kanilang inilagay ay napipigilan ito sa pagkalat. Ang problema nila, ay hindi nila magagamit ang napakalaking lupain na taglay ng kagubatan. Habang nag-uusap sila, sinabi ng isang lalaki na tila pinuno nila, na kung ang kagubatan ay nababalutan ng demonic energy na walang makakaligtas, bakit hindi na lang sila magpadala ng mga taong kailangang mamatay doon? Nagulat ang mga pari sa narinig. Sinabi ng pinuno na kung sila ay mga taong magulo na hindi nila kayang panghawakan, hindi ba't magiging madali para sa kanila na itaboy ang mga taong iyon sa kagubatan? Nang marinig ito ng mga pari, agad nilang tinanggap ang ideya. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang kabalyero na may hawak na babae. Sinabi niya sa kanya na ang binhi ng kadiliman ay sumibol sa kanyang sanggol. Ang sanggol ay ibinibigay sa isang grupo ng mga pari. Ang mga pari ay nanalangin sa kanya, at siya ay nagsimulang lumiwanag. Tinawag ng ina ang pangalan ng sanggol, ito ay si Helmut. Ang kagubatan ng roots ay isang lugar na kahit isang henyo, iskolar, matapang na commander, o makapangyarihang salamangkero ay hindi dito makakaligtas. Bawat kriminal na pumasok sa lugar na ito ay mamamatay lamang. Kung ang sinuman ay nagkataon na makalabas sa kagubatan, ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin. Nagising si Helmut sa kagubatan at nagsimulang umiyak. Ang kagubatan ay nababalutan ng demonic energy. Ang lamig at gutom ay labis na hindi niya kayang tiisin, pero nalampasan ito ng bata dahil sa binhing nasa loob niya. Ang binhi ay nagbigay ng enerhiya upang magprotekta sa kanya. Lumipas ang 10 araw, at nagpatuloy pa rin ang sitwasyon ng bata. Lumapit sa kanya ang isang leopard. Kinuha siya ng leopard at umalis. Makalipas ang 10 taon, makikitang hinahabol ni Helmut ang isang kuneho. Matagumpay niyang nahawakan ang kuneho ng mahigpit. Tinawag niya ang leopard na tinawag niyang si Laga, upang tingnan ang kanyang nahuli. Lumapit si Laga kay Helmut at pinatay ang kuneho. Tinanong niya si Helmut kung nasanay na ba siya sa pangangaso. Sinabi ni Helmut na kaya niya lamang manghuli ng mga kuneho sa ngayon. Matapos patayin ang kuneho, naglabas si Laga ng isang kakaibang bagay mula rito. Sinabi niya kay Helmut na ang bagay na ito ay tinatawag na core, at lahat ng mga demonic beast ay mayroon ito. Sinabi niya na kung ang isang demonic beast ay kakain ng isang core, ito ay magre-recharge sa kanilang core at madaragdagan ang kanilang lifespan. Kukunin sana ito ni Helmut mula sa kanya, ngunit hinampas siya nito gamit ang kanyang buntot. Nagsimulang umiyak si Helmut. Siya daw dapat ang kakain ng core dahil siya ang nakahuli ng kuneho. Sinabi sa kanya ni Laga na hindi niya ito makakain dahil hindi siya isang demonic beast, at kung kakainin niya ito,
siya ay magiging isang demonic beast, at kung mangyari iyon, siya ay maninirahan na sa kagubatan magpakailanman. Sinabi ni Helmut na wala siyang pakialam kung makakain niya ang core dahil wala namang paraan upang makalabas siya sa kagubatan. Si Laga na nagsasabi sa kanya na mayroong isang paraan upang makaalis sa kagubatan. Nagulat si Helmut sa narinig, at tinanong niya si Laga kung paano magiging posible, dahil imposible raw itong gawin. Sinabi ni Laga na hindi iyon imposible, dahil may nagsabi sa kanya na ito talaga ay posible. Nagtanong si Helmut sa kanya, sino ang nagsabi sa iyo? Sinabi ni Laga na ito ay isang taong nakilala niya bago si Helmut, at si Helmut ay nabigla nang marinig ito. Sinabi sa kanya ni Laga na hindi na siya dapat mag-abala na hanapin ang taong iyon, dahil malamang napatay na ito ngayon. Tinanong siya ni Helmut kung nakita niya itong namatay sa sarili niyang mga mata. Sinabi ni Laga na ang tao ay napakalakas dati, pero ito ay siguradong matanda na. Sinabi niya na kahit gaano kalakas ang isang tao, humihina sila dahil hindi nila matiis ang lakas ng demonic energy sa kagubatan. Ang dahilan kung bakit hindi ito maramdaman ni Helmut, ay dahil mayroon siyang core ng kadiliman. Sinabi ni Laga na noong huling nakita niya ang taong iyon, ito ay matanda na, at kung buhay pa man ito ay nasa 70 taong gulang na. Tinanong siya ni Helmut kung saan niya nakilala ang tao, at sinubukan niyang hampasin ng stick si Helmut nang matanong niya iyon. Naisip niya na gusto na yata siyang iwanan ni Helmut pagkatapos niyang palakihin at pakainin ito. Sinabi ni Laga sa kanya na baka wala na ang lalaki pagdating doon. Sinabi ni Helmut na babalik siya kapag wala siyang nakita. Nagalit si Laga nang marinig iyon. Sinabi niya kay Helmut na ang lugar ay nasa silangan mula sa kanilang lokasyon. Sinabihan siya nito na gawin kaagad ang lahat ng gusto niya. Nang marinig ni Helmut ang lokasyon, nagsimula siyang tumakbo. Nagulat si Laga na umalis talaga siya. Sinabi niya na wala talaga siyang pakialam kung mamamatay siya. Natuwa si Helmut nang marinig na may iba pang tao sa gubat na ito bukod sa kanya. Pagdating doon ni Helmut, may nakita siyang bakod na gawa sa kahoy. Tumalon siya sa bakod at nakita niya ang isang bahay. Naniniwala siya na ang bahay na ito ay may nakatirang tao, dahil tao lang ang makakagawa ng ganoong istruktura. Habang tumitingin-tingin sa paligid, ibinaon ng lalaki ang mukha ni Helmut sa lupa. Tinanong ng lalaki si Helmut kung sino siya, at sino ang nagpadala sa kanya. Sinabi ni Helmut na pinapunta siya dito ni Laga, at siya ang nagsabi sa kanya na may tao na nananatili rito. Nakilala ng lalaki ang pangalan ni Laga. Pinitawan niya si Helmut at tinanong kung ano ang gusto niya. Sinabi ng lalaki kay Helmut na kung nagpunta siya dito para makakita ng ibang tao, ay dapat na siyang umalis. Sinabi ni Helmut kaya siya nagpunta dito ay dahil gusto niyang umalis sa gubat na ito. Nagpakilala ang lalaki na siya si Darian. At tinanong niya si Helmut kung gusto niya ba talagang umalis dito. Sumagot si Helmut at sinabi sa kanya ni Laga na may alam daw siyang daan, palabas ng kagubatan. Nagtanong si Darian kung bakit gusto niyang umalis. Sinabi niya na ang labas ng mundo ay hindi kasing tahimik o kaganda ng iniisip ni Helmut. Tinanong ni Helmut si Darian kung ano ang outside world. Sinabi ni Darian na sa labas ng mundo, ang mga tao ay walang kuko o mga pangil. Sila ay may mga mahihinang katawan, ngunit sila ay napakatuso at malulupit. Sila rin ay may posibilidad na magsanib puwersa at magtraidor sa isa't isa kung kinakailangan. Tinanong ni Darian si Helmut kung ipinanganak siya sa kagubatan. Sinabi ni Helmut na siya ay ipinadala daw dito nung baby pa siya. Naunawaan kaagad ni Darian na may core ng kadiliman si Helmut. Sinabi ni Darian kay Helmut na ang katotohanan ay hindi siya pinatay nang malaman ng mga tao na mayroon siyang core ng kadiliman, at nangangahulugan na siya ay ipinanganak sa isang makapangyarihang pamilya at isang maharlika. Hindi alam ni Helmut kung ano ang isang maharlika. Sinabi niya kay Helmut na ang dahilan kung bakit siya iniwan sa kagubatan, ay dahil sa kanyang core na kadiliman. Aniya, hanggat nasa katawan ni Helmut ang core, siya ay hahabulin at tutugisin kung siya ay lalabas sa kagubatan. Tinanong ni Darian si Helmut kung gusto niyang umalis talaga sa kagubatan. At sinabi ni Helmut na gusto niya. Nang marinig ito ni Darian, kinuha niya si Helmut. Tinanong siya ni Helmut kung ano ang ginagawa niya. Sinabi sa kanya ni Darian na kung gusto niyang mabuhay sa mundo ng mga tao, kailangan muna niyang maging katulad nila. Sinabi niya na gagawin niya munang bilang tao si Helmut.
Nagtanong siya kay Darien kung ano ang dapat niyang gawin para makaalis sa kagubatan. Sinabi ni Darien na kailangan muna nilang dumaan sa forest barrier. Sinabi niya kay Helmut na imposible pa ang lakas niya ngayon at dapat niya munang kalimutan ang iniisip niyang makaalis agad. Sinabi niya na kung lalakas na si Helmut, ipapakilala niya ang taong tutulong sa kanya na makaalis dito. Tinanong siya ni Helmut kung paano siya lalakas. Sinabihan siya ni Darien na sundin lang ang utos niya at lalakas siya. Sa bahay ni Darien, binigyan niya si Helmut ng walis para walisin ang sahig. Pero sinabi ni Helmut na ayaw niya. Sinabi ni Darien na ginagawa ito ng lahat ng tao, kaya dapat niya itong gawin. Nagtanong si Helmut kay Darien kung paano siya naninirahan sa isang bahay na napakarumi. At nagtanong din si Darien kung gusto niyang magpatuloy na manirahan sa kagubatan. Nang marinig ito ni Helmut, nag-atubili siyang magsimulang magwalas. Nang matapos ng magwalas si Helmut, ipinakita sa kanya ni Darien ang kanyang kama. Tuwang-tuwa si Helmut na nakakuha siya ng kama. Tinanong niya si Darien kung matutulog na sila agad. At sinabi sa kanya ni Darien na marami pa silang gagawin. Pinigyan niya si Helmut ng damit na isusuot. Pinalaan niya ito na huwag sirain ang mga damit, dahil ginawa niya ito galing sa sarili niyang mga damit at wala na siyang natitira pa. Dinala ni Darien si Helmut sa labas para mag-ani ng ilang halaman. Sinabi niya kay Helmut na tuturuan siya kung paano kumain at kung paano gawin ang mga bagay na nakakain. Kumuha si Darien ng halaman sa kanyang bag. Sinabi niya kay Helmut na ang lahat ng mga organismo sa gubat na ito ay may mga core at kahit na ilabas nila ang mga core, ang mga organismo ay mayroon pa ring demonic energy. Ang tanging paraan upang ganap na maalis ang demonic energy, ay sa pamamagitan ng paglilinis nito sa tubig. Matapos itong linisin, binigay niya ito kay Helmut upang kainin. Nagulat si Helmut na ito'y nakakain talaga. Matapos itong ipakita kay Helmut, nagpasya si Darien na sila ay umuwi. Kinabukasan, nagalit si Helmut dahil inutusan siya ni Darien para umigib ng tubig, at ang tanging dahilan para dito, ay kailangan niyang kumilos na parang tao. Habang iniisip ni Helmut ang kanyang sitwasyon, may nakatingin sa kanyang likuran. Inatake siya nito at ito pala ay si Laga. Tinanong niya si Helmut kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Helmut na pinakuha siya ni Darien ng tubig. Nagulat si Laga sa narinig dahil hindi siya pinakinggan ni Helmut. Sinabi ni Helmut na ginagawa niya ito dahil nangako si Darien na palalakasin siya. Tinanong siya ni Laga kung ano ang gusto niyang gawin kapag lumakas na siya. Sinabi ni Helmut na aalis siya sa kagubatan dahil hindi siya isang demonic beast. Nagtanong si Laga kay Helmut kung inaasahan ba niyang may magandang mangyayari sa kanya pagdating niya sa mundo ng mga tao. Sinabi ni Helmut na hindi niya alam kung ano ang mangyayari, at sinabi ni Laga na sigurado siyang walang mangyayari sa kanya kung mananatili lang siya sa gubat na ito. Pagkatapos magigib ng tubig, iniwan ni Helmut si Laga. At habang lumalayo si Helmut kay Laga, hindi maiwasan ni Laga na malungkot. Sa bahay ni Darien, si Helmut ay nagpa-practice ng isang squats habang si Darien ay binubuhusan siya ng tubig, na pinakuha sa kanya. Nakiusap si Helmut kay Darien na itigil na nila ang pagsasanay. Nagtanong ulit si Darien kay Helmut kung gusto niyang umalis sa kagubatan. Nang marinig ito ni Helmut, ipinagpatuloy niya ang training. Nagulat si Darien na mas tumatagal si Helmut kaysa sa inaasahan niya. Sinabi niya na bukod sa core ng kadiliman, ipinanganak si Helmut na may talento. Sa paglubog ng araw, tuluyang napagod si Helmut. Pinuhat siya ni Darien at nagluto ng pagkain. Hindi nasasabik si Helmut na kainin ang pagkain pero nang matikman niya ito. Nagmamadali siyang ubusin ang pagkain. Hindi siya makapaniwala sa sarap ng sabaw habang kumakain sila. Tumayo si Darien. Sinabihan niya si Helmut na makinig sa kanya habang kumakain siya. Sinabi niya na gusto niyang palakasin si Helmut para makaalis sa kagubatan. Ngunit hindi siya isang demonic beast, at isa lamang siyang mahinang tao na may limitasyon. Dahil dito, napagdesisyonan niyang turuan si Helmut kung paano gumamit ng espada. Kinuha ni Darien ang isang kahoy na espada at sinabihan si Helmut na tumingin ng mabuti. Dahan-dahan niyang ginalaw ang espada sa magandang pattern bago niya ito inihampas ng sobrang lakas, at napasabi si Helmut na nakita niya ang espada na nagpalabas ng liwanag. Ginamit ni Darien ang kahoy na espada para durugan ang isang malaking bato.
Laking gulat ni Helmut nang makita ito na hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tinanong ni Helmut si Darian tungkol sa liwanag na nakita niya. Sinabi sa kanya ni Darian na ang enerhiyang nakita niya ay tinatawag na Vis, isang di nakikitang pinagmumulan ng kapangyarihan, na tao lamang ang kayang gumamit. Sinabi niya na ang core ng kadiliman sa katawan ni Helmut ay isa ring pinagmumulan ng kapangyarihan, si Helmut ay nasiyahan nang makita ang kapangyarihan ng Vis. Sinabi niya kay Darian na gusto niyang matutunan kung paano iyon gamitin. Hinampas ni Darian ang ulo ni Helmut at sinabi sa kanya na hindi pa handa ang kanyang katawan na gamitin ang Vis. Kailangan niya munang makakuha ng wastong pag-unawa sa espada. Sinabi sa kanya ni Darian na ang paraan ng espada ay mahirap at maaari itong magdulot ng matinding sakit, ngunit kung mananatili siya sa pagsasanay, tiyak na magiging malakas siya. Walang pagdadalawang isip at tinanggap ni Helmut ang alok ni Darian. Habang nagsasanay, sinabi ni Darian kay Helmut na ayusin ang kanyang mga posisyon. Sumigaw si Helmut kay Darian at sinabing tama ang ginagawa niya. Sinabihan siya ni Darian na bantayan ang kanyang tono at tawagin siya ng magalang. At agad namang nag-iba ang tono ni Helmut. Tinanong niya si Darian kung ano ang problema. Sinabi ni Darian kay Helmut na siya mismo ang mag-isip kung ano ang problema. Pero sinabi ni Helmut na hindi niya alam ang problema. At nalungkot si Darian sa narinig. Sinabi niya kay Helmut na kailangan niyang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Nagalit si Helmut sa narinig. At dapat ipaliwanag ni Darian sa kanya ang lahat dahil wala siyang naiintindihan. Alam ni Darian na kakaibang bata si Helmut dahil wala siyang pagpapahalaga sa pagsasanay niya, ngunit napakabilis niyang natutunan ang karamihan sa mga bagay-bagay. Nakita ni Darian na kakaiba talaga si Helmut, dahil ang core ng kadiliman na nasa kanyang katawan ay kadalasang ginagawang marahas at mapanakit ang isang tao. Ngunit si Helmut ay isang makatuwirang bata na mas lohikal kaysa sa karamihan sa mga matatanda, at siya ay medyo matyaga at hindi madaling sumuko.